Sa unang pagkakataon sa 17 taon, itinaas ng Bank of Japan ang kanilang interest rates. Tumaas ito mula negative 0.1% hanggang 0.01%. Dala ito ng pagtaas ng sweldo sa Japan pagkatapos na tumaas ang presyo ng mga bilihin. Dati kasi naging negative ang interest rates para mapalago ang mabagal na ekonomiya ng Japan. Kung negative kasi ang interest rates, magbabayad ang mga tao para mailagay ang kanilang pera sa bangko. Kaya imbis na itago ito sa bangko, posibleng gastusin na lamang nila ito. Sa nasabing pagbabago, wala ng bansa sa buong mundo ang may negative interest rates. Samantala, inuulat ng Spotify, isang popular streaming service, na nagbayad sila ng $9 billion o 505 billion pesos sa royalties sa mga musician at music rights holder noong nakaraang taon. Ito ang pang-apat na annual report ng Spotify kung saan layon nitong maipakita ang transparency sa kanilang payment practices. Ang payment noong nakaraang taon ang pinakamataas na annual payment sa anumang retailer sa music industry. Tinututukan ng Spotify ang mga artist na nag-i-establish ng fan base na ayon sa kanilang estimates ay nasa 225,000 sa kasalukuyan. Inanunsyo rin ng Spotify ang pagbabawas sa kanilang global workforce at pagtatanggal ng payments sa mga kanta na mas kaunti sa 1,000 ang annual streams. Inanunsyo naman ng Britain na sa kanila gaganapin ang susunod na pag-uusap sa European Political Community sa ika-18 ng Hulyo. Ayon kay Prime Minister Rishi Sunak, gaganapin ito sa Blenheim Palace, ang lugar kung saan ipinanganak si Winston Churchill. Mahalaga ang pag-uusap na ito para sa mga bansa dahil layuning mapag-usapan dito ang mga issue para sa safety ng bawat isa. Kasama na sa mga topic ang pagsuporta sa Ukraine at pagpapatigil sa illegal immigration. Ito ang magiging pang-apat na pag-uusap ng European Political Community na pinasimulan pagkatapos sa lakayin ng Russia ang Ukraine. Para sa Britain, bagamat umalis na ito sa European Union ng 2020, magiging kabahagi pa rin ito ng political gathering. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon.